Good morning po. Good morning po sa bawat isa na nakatune in po sa ating online morning prayer. So, keep on tagging your friends, disciples, family, or kung sino po yung maisipan po ninyong itag. Just feel free to comment down below po. Amen? So, yun po. Before we start po, inanyayahan ko pong bawat isa na tayo po ay manalangin. No, i-welcome po natin ang Holy Spirit at ang Panginoon sa ating buhay sa umagang ito. Let us pray po. Father God in heaven, thank you for today's blessing na binigay niyo po sa aming muli, na binangon niyo po kami ng may kalakasan, na may katatagan, na may bagong pag-asa, ang bibit-bitin po ng bawat isa sa amin. Lord, your word, Panginoon, is a lamp to our feet, Panginoon. Right now, give us an understanding heart, Lord, to understand your word na ibibigay niyo po sa amin, Lord, yung fresh revelation nga po sa bawat isa, siya pong ibigay niyo po sa amin. Kami po'y galak na muli kaming makakarinig, Panginoon, na makakapaniig sa inyo sa umagang ito, na makadalangin po sa iyong mahabaging trono, Panginoon. Lord, forgive us for all, anuman po yung mga pagkukulang namin, pagmamalabis, patawarin niyo po kami. Tulungan niyo po kami sa araw na ito, and Lord, binibigay po namin sa inyo ang lahat-lahat. We surrender everything to you, Panginoon. This is our prayer, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan. So, good morning po again sa bawat isa. Good morning po kina tatay, kina pastora. Ayan. Good morning po sa ating mga disciple. Ayan. Sa nag-OBS po natin ngayon today. Good morning po. Ayan po. Let us open our Bible po. Kung may Bible po tayo dyan, no, open po natin. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Ayan. Let us open our Bible po sa book of 2 Timothy verse 2, chapter 2 verse 21. Ayan. So ito pong word na ito, no, medyo tumanim po siya sa akin, and isa po siya sa mga word na na-share ko din po sa akin pong mga disciple. And I just want to share po, just want to share this word din po sa inyo in this morning. Nawa alam ko po mapagpapala po ang bawat isa. Amen. So sa 2 Timothy 2 verse 21, sa Tagalog po ako, no. Sa Tagalog po yung aking babasahin. Sabi po dito, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Amen. So, medyo tumanim po sa akin tong salitang ito. And very intentional po yung word. And talagang mauunawaan mo siya. Madali mo siyang mauunawaan. No? So, doon pa lang po sa unang sentence na sabi niya, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. So, ibig sabihin po, no, in short, sino man daw pong lumalayo sa kasamaan or yung hate niya, yung kasalanan, no, yung kasamaan, ibig sabihin, siya po ay parang sisidlan or lalagyanan na natatangi, no, yung unique. Ibig sabihin, unique po siya, no, unique siya na lalagyan, no, unique siya. Amen. And sabi niya, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabuting gawain. And sino po ba yung may-ari sa atin? Amen. So alam po natin, no, kung sinong may-ari sa atin, no. 'Di ba po, ang may-ari sa atin is si Jesus Christ, no. Si Lord po, siya po ang naglikha sa atin. So sabi po dito, no, kung daw po ay tayo lumalayo sa kasamaan, no, or yung talagang iniiwasan natin yung kasalanan, no, isa daw para daw po tayong sisidlang natatangi, no, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Amen. So alam ko po, no, sa mga bago po nating kasama, no, nung time, no, na tayo po'y tumanggap sa Panginoon, no, tayo po ay isang malinis na sisidlan
no, kasi tayo po'y pinatawad na, no, nagkaroon na po tayo ng kaalaman, no, about the wrong, the right and the wrong, between the right and the wrong, no, nagkaroon na po tayo ng mga knowledge, no, yung kung ano yung masama, anong hindi tama, ano yung mga pinagbabawal po ni Lord. So, nagkaroon na po tayo ng mga ideya. So, dito, nasa sa atin na po kung tayo po ay iiwas, tayo po ba ay tutuloy? Minsan kasi ang tao po marupok fragile po tayo, no? And hindi naman nature natin yon, pero nature po natin na lagi po na sinasabi ng iba, no, or kahit sa ako po, no, yung tipong sinasabi ko, ay tao lang ako, nagkakamali, no? Pero kahit nagkakamali po tayo, no, wag po natin itong palagi ang nagagawa, no? Kung palagi ang nating nagagawa, sikapin natin na day by day may changes, no? Yung hindi na talaga natin siya nagagawa. And yun naman po talaga yung kalooban ni Lord, na tayo po yung maging malinis, maging kagamit-gamit. And alam niyo po yung grace ni Lord, no? Even nga hindi tayo karapat dapat na gamitin, still ginagamit po niya tayo. Because yung grace ni Lord po nag-overflow sa atin. Amen. So this word po, it is para siyang heads up. Hini-heads up niya po sa atin na sino man pong lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. No, baka hindi na natin alam na tayo po yung sisidlang natatangi. Baka nakakalimutan na natin na tayo po yung sisidlang natatangi. Amen. So, ngayon, no, sabi ko, I am not saying na talagang 100% alam na po natin lahat or nagagawa na natin lahat. But, we pray, no? Panalangin natin talaga intentionally na day by day meron pong changes sa mga buhay natin. And kahit hindi man po tayo karapat-dapat na gamitin ni Lord, ay ginagamit po niya tayo because of His grace. And naniniwala po ako kapag po tayo ginamit ng Lord, iba po ang magiging result, no? Kundi magiging itong great result sa bawat life ng bawat isa po. Amen? So kung nag-struggles po tayo, no, about sa paglayo ng kasamaan or paglayo ng hindi tama, no, ang prayer lang po yung katapat niyan. And syempre, yung decision making. Amen? Sabi ko nga, kung bago po tayo, no, minsan madaling makapag-decide. Pero once na baligtad nga kapag matagal ka na, parang dun ka nag-struggle. Kasi parang dun mo linalaban yung apoy mo. No, kung yung apoy mo ba nung una is ganun pa ba? Or yung apoy mo ba ngayon is andap-andap, no? Yung apoy mo ba patay sindi? No, so tayo po ang nakakaalam. Pero right now, hini-heads up po tayo ni Lord, tinatapik niya po tayo na isa po tayong isang sisidlang natatangi. And isang sisidlang natatanging malinis at karapat-dapat na gamitin po ng isang may-ari. No, sabi ko nga po, we are not worthy, hindi tayo karapat-dapat na gamitin ni Lord, pero still He chose us, no, He loves us, and pinipili niya tayo at all times. Amen. Kung tayo po'y pinipili ni Lord at all times, nawa tayo din po, no, piliin natin siya at all times, no, in every day, in every second, every minute of our lives, no, piliin po natin siya, the whatever situation that we have in life. Still let us be empowered, let us be strong, no, yung maging malakas tayo, no, hindi po para gamitin po ng kaaway, kundi para gamitin po ni Lord, no. Maging malakas po tayo in everything we do, because we know God is in control and God will empower us, no, para maging pagpapala po sa iba. Amen. So yun lang po yung word po ni Lord for today's morning. I pray pala, hindi po I hope, no, I pray na meron pong tumanim sa ating mga puso, and nawa nagkaroon po tayo ng heads up or nagkaroon tayo ng muwang, no, about po sa ating pong mga ginagawa.
Amen. And sa ating pong mga buhay-buhay, mga daily life po natin. Amen. So again, let us read the Word of God before we will proceed po in our prayer. Sa 2 Timothy 2 verse 21, no, kung may kapatid ka na nais mong i-share to, i-share mo, huwag kang mag-atubilin or huwag kang mag-hesitate na i-share sa kanila or i-share po sa ibang tao ano man po narinig natin ngayong umaga. Sabi po dito, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. So pinagpala po ni Lord ang kanyang salita ngayong umaga. Nawa po palagi nating piliin na tayo po'y maging isang sisidlang natatangi. Amen. So let us pray po. Hallelujah. Come on, let us pray. Join us in prayer. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Sige po, sambitin niyo po ng papuri, Lord, ng papuri ang Panginoon sa umagang ito. Let us worship the Lord through our mouth, through our words, and through our hearts, Panginoon. God, your name above all name, Panginoon. Pinagpapala po namin ang iyong pangalan at tinataas sa aming mga buhay. Sa oras na ito, alam po namin, Panginoon, na kami po'y kinatagpo ninyo at pinaranas niyo po sa amin ang iyong presensya. Alam po namin, Lord, na meron kang ginagawa, meron kang hine-heads up, meron kang remind sa bawat isa sa amin, Panginoon. As we open our day, Lord God, into your word, into your presence, Panginoon. Hayaan niyo po na kami po'y buhusan niyo po ng anointing, Panginoon, sa oras na ito. Forgive us, Lord, for all our sins, Panginoon. Ano man pong mali, hindi tama sa aming buhay, patawarin niyo po kami. Tulungan niyo po kami na palagi po kaming maging malakas, malaging matibay, Lord, para kaharapin ang mga pagsubok, anuman tukso, ang iba to sa amin, anuman po yung mga struggles, anuman pong mga problema sa amin, Panginoon. Kayo pong siyang magbigay sa amin, Panginoon, ng kagalakan. Naniniwala po kami na hindi niyo po kami pababayaan, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga puso, maging kagamit-gamit nga po kami katulad ng isang sisidlang natatangi. Magkaroon po kami, Panginoon, ng clean heart, Panginoon. Hallelujah. O God, hallelujah, ng compassion, Lord God, na abutin ng mga tao at ang iyong salita, Panginoon. Salamat po, patuloy po na amin dinadalangin ang aming mga kanya-kanyang pamilya, Lord. Show them, Panginoon, kung paano ka po kumilos sa aming mga buhay. Naniniwala po kami, Lord, that one day, Panginoon, they will be saved. One day, Lord, they will know you as their Lord and Savior. Patawarin niyo po sila sa kanilang mga pagsamba, Panginoon, sa mga Diyos-Diyosan, pagsamba, Panginoon, sa mga hindi karapat-dapat. Lord, forgive them, Panginoon. Empower them, palakasin niyo po sila. Ano man po ang kanilang mga dinadalangin, nandun po yung prayer namin. Lord God, na abutin niyo po, hindi po maliit ang iyong kamay upang abutin ang kanilang mga panalangin. And we pray for them, Panginoon, na lagi niyo po silang palakasin. Lahat po, Panginoon, ng mga nagpe-pray, hallelujah, nang walang trabaho sa aming pamilya, magkakaroon ng trabaho. Lahat po na nahihirapan sa financial, Lord, ay sila po ay mapagpapala, sila po ay lalago ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang pong mga trabaho, Lord, makaka-receive sila ng promotion in the mighty name of Jesus, oh God. And even in our church, Lord, ang pamilya po sa simbahan, magkaroon po ng unity, ng maturity sa bawat disciple. We pray, wala na nga pong manghina, kung makaranas man sila ng panghihina, Lord, magkaroon sila ng bounce back na mas matindi, Lord God, na nanggagaling po sa inyo at maging kagamit-gamit. Ama, wag po kaming masatisfy kung anong meron kami. Wag kaming masatisfy kung
ilan lang kami, Panginoon, kundi mag-work kami as one team, Panginoon, and may share po namin ang yung gospel to them, Panginoon. May share po namin how great you are sa mga tao, Panginoon. Lord, give us strength, lalo na po yung mga leaders, Lord God. Magkaroon po sila, Panginoon, ng dedication, Lord God, ng maturity, Panginoon, ng goal. Lord, hindi lang po sila palaging goal, kundi magkaroon po ng execution sa mga pagpaplano nila, Panginoon. And even our pastors, Lord, gabayan niyo po sina tatay, sina nanay, Lord, sa kanila pong paglalakbay, Panginoon, papuntang Vienna, Panginoon, sa darating na Abril, we pray for them. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Kayo pong magpala sa kanila. Alam po namin, Panginoon, na you will provide whatever their needs, Panginoon. And we also pray kina Pastor Rodel, Pastora Beng, Pastora Ne, and Pastora Amy, Panginoon, Pastora Bioli, Lord, kina Pastora Josie, Pastor Ja, Panginoon, Lord, we pray for them. Ingatan niyo po sila. Kayo pong magpala at magbigay sa kanila ng kagalakan, Panginoon. Naniniwala po ako na hindi niyo po sila pababayaan, Panginoon. Hallelujah. Thank you for your word, Lord. We pray, Panginoon, hallelujah, na pinagpapala niyo pong yung mga lingkod. At alam po namin, Lord God, walang sino man ang hindi mo pinagpala sa iyong mga lingkod, Panginoon. Even sa amin pong sa mga pastors, sa pastors po sa Maribela, si Pastor J, ingatan niyo po sila, Panginoon. Salamat po sa multiplication ng bawat simbahan, sa goal setting. Naniniwala po kami, Lord, lalo-lalo na yung financial, lalago po ang bawat disciple, Lord God. Wala na nga pong mahihirapan when it comes in finances, Panginoon, because you will overflow, Lord, you will overflow, Panginoon, ano man po yung mga nare-receive namin, Lord God. Hallelujah, mag-overflow po lalo ito, Panginoon. Salamat po, Lord, tuwan-tuwa po ang aming mga puso. Nagagalak po kami, Panginoon, dahil lagi niyo po kami sinasamahan, Lord God, sa parada ng tagumpay, Panginoon. And we also pray, Lord, sa aming pong bansa. Lord, we pray, anuman pong governance ng bansang Pilipinas, dalangin po namin na magkaroon po ng kapayapaan ng bansang Pilipinas. And Lord, yung mga leadership, ang bawat namumuno, dalangin po namin magkaroon sila ng takot sa inyo. Lord, mawala po yung korupsyon, mawala po yung pagnanasa sa sarili pong desire sa puso nila, Panginoon, kundi when it comes na kapag sila po'y nailuklok sa darating na eleksyon, magkaroon po sila ng desire, Lord God, upang umunlad ang bansa, umunlad ang bawat bayan, Panginoon, na kanila pong kinabibilangan. Lord, particularly ang Santa Ana, Panginoon. Lord, bless niyo po, hallelujah, ang aming pong mga provinces, Panginoon, ng Pampanga, Panginoon. Salamat po, God. Salamat po, and Lord, and right now, dinadalangin po namin sa inyo, Panginoon, hallelujah, ang mga humihingi po ng mga kagalingan, humihingi po ng mga prayer requests, Panginoon, ng iyong mga kapatid. Hindi po kami nagsasawang humiling ng prayer para sa kanila, Panginoon. Kay Jaja Policarpio, Lord, ma-overcome na po niya, Panginoon, yung dependency sa kanyang kagamutan. Lord, kay Tita Mary Vic Lumanog para po sa kanyang mata, reduce swelling in her feet. Kay prayer request po ni Mary Rose Purisima para sa kanyang kapatid na si JM, healing po from UTI and bloodstream infection. Kay Tita Lizelle Tayag para sa kanya pong tatay na si Tatay Mario Bulaon from arthritis. Kay Tita Janet Bukad from goiter and foot pain. And if favorable test results po para kay Jane Turla para makaiwas po siya sa chemotherapy. Kay Josepino Soriano and Zenaida Soriano, prayer for their good health. Sa tatay po ni Patrick Ferreria, complete healing. Kay Tita Marilyn Balatbat, kay Tita Annalisa Pelayo, healing po from recent operation, Lord. Hallelujah. Healing from PCOS, kay Ate Jen Malyari, Lord. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Hallelujah.
kay Tito Nards Malyari from pneumonitis, sa tatay po ni Jero, kay tatay Jessica Pulong, Lord, hallelujah, pagalingin niyo po siya, kay Tita Janet Makapil, makarecover po siya from pleural effusion, kay Alfer Simbilio Castro from stroke, sa akin pong nanay, ito na maging normal po ang kanyang blood sugar, at mawala po yung kanyang Tylam through medication. And kay Chin Imperial po, healthy pregnancy po sa kanya pong pagdadalang tao. In Jesus' name, oh God, hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. And even sa humingi po ng mga trabaho kay Brother Ornil Conopre, yung job application po niya sa Singapore, ay ito po'y makapasa siya, Panginoon, hallelujah. Kapag will mo, Panginoon, wala pong makakapagpigil nito. Even sa mga cancer patients, God, alam po namin, Panginoon, your name above all name, Panginoon. Kay Salina Argoniaza, successful chemotherapy and recovery. Kay Rebecca Malyari po, from bladder tumor. Kay Tito Ricardo Martin, complete healing po from cancer and successful chemotherapy. Kay Jobel Vicente, kay Ana Manila, from breast cancer and successful chemotherapy po, Panginoon. Lord, bless them, oh God. Heal them, oh God. Hallelujah. Ikaw po ang aming dakilang manggagamot, Panginoon. Lord, we also pray for the spiritual and relationship requests para po kay Kuya Riz Lucio. Spiritual awakening, Panginoon, in Jesus' name, success po sa bagong businesses nila and expansion. Sa pamilya po ni Kuya Maki Nilo, Panginoon, Lord, restoration, spiritual awakening, Panginoon, hallelujah, and healing. Kay Ate Joanne Kembao, healthy pregnancy po, in Jesus' name, oh God, hallelujah. Even sa prayer request po ni Pastora Karina para kay Sarah Miklat, good health and quick recovery. Kay Ate Bel Pineda, sa kanya pong business na pinagpipray, Lord, in Jesus' name, oh God, hallelujah. Lord, kay Ate Jen Kunanan, safety po and protection para kay Joshua Marin, and sa lahat po ng CRC churches, hallelujah, na humihiling po ng land and building. Alam po namin, hindi po maliit ang iyong kamay upang abutin ang bawat gawain. Lord, ang lahat ng gawain ay binuksan mo. Wala pong sino man na makakapagpasara nito, Panginoon. Marami po salamat. And even our country, Panginoon, naniniwala kami na wala pong anumang bill ang may pasa, Lord, yung mga SOGI bill, same-sex union, divorce bill, Lord, in Jesus' name, oh God, hallelujah. Hallelujah, tagumpay na nga po, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Tagumpay na nga po, Lord God, hallelujah, ang araw nito. Alam po namin, Lord God, once na inuna ka namin, ay dadagdag mo na lang po ang lahat sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. May we enjoy this day, Panginoon. And tulad po ng aming panalangin mula kanina, na maging katulad po kami ng isang sisidlang natatangi, Lord God, malinis at karapat-dapat na gamitin po upang karapat-dapat gamitin para sa mabubuting gawain, Panginoon. Salamat po sa reminder, salamat po sa pagtapik niyo po sa amin, salamat po sa pag-engkwentro niyo sa amin, Lord. Alam po namin na tinatanggap niyo po ang aming mga panalangin. Naniniwala po kami na dinig niyo po ang bawat bukas na puso na nagbukas po sa umagang ito, Panginoon. Marami po salamat. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat at papuri. In Jesus' name, amen and amen. Ayan. So again, good morning po sa bawat isa. So have a blessed day po sa inyo, and announcement lang po, tuloy-tuloy po yung ating morning prayer. No, kapag gusto po nating mag-on-site, meron din po tayong on-site every Saturday, same time po, 5:30 in the morning, and yung Wednesday po natin, yung midweek empowerment, 6:30 in the evening, and yung crossover po natin every Saturday, 4 p.m. in the afternoon po. And yung ating pong Sunday service, syempre, hindi po nawawala yan. Every 8:30 a.m. in the morning, every Sunday. Ayan, yung mga trainings po, open pa rin po. And
most especially po yung ating pong cell group, no? Feel free to ask po if you are new, no? Kayo po'y bago na nagjo-join po sa ating morning prayer. Huwag po kayong mahiyang magtanong or mag-ask, no? Kung hindi pa po kayo belong sa mga cell group, no? Kasi masaya po doon. And we are one family, no? Dinedevelop po natin dito is family, no? Wala pong iba, kundi isang buong pamilya po, isang malaking pamilya na pinupuri po ang Lord. Amen. So, ayun po. Again, have a blessed day po, and to God be all the glory.